Pauwi na sila Kendra nang mapansin nila na flat ang dalawang gulong ng sasakyang narentahan nila. Nagkataon na hindi pa umaandar ang sasakyan nila kahit na anong gawin nila. Kaya hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Hindi nila alam kung ano ang nangyari. Bakit bigla na lamang ay dalawang gulong ang flat at hindi pa umaandar ang sasakyan? Hindi nila maunawaan kung anong kamalasan na nangyayari sa kanila ngayon. Mukhang pauwi na rin kayo. Gusto ba niyong sumabay sa amin? Marami kaming dalang sasakyan at lahat kayo ay kakasya. Ani ni David. Naku iho, hindi na. Hihintayin na lang namin sila na maayos ng sasakyan at uuwi na rin kami. Salamat na lang. Ani ng ama ni Kendra. Napangisi naman si David at tumango sa kanila. Tinignan niya ang dalawang gulong na flat at ang driver nito napakamot-kamot na lang sa kanyang ulo. Nakataas din ang hood ng sasakyan nila. Dahil mukhang hindi na malaman ng driver kung ano ang problema ng sasakyan niya. Minsan lang ho kami mag-alok, mukhang napahiya pa kami. Sige ho at aalis na kami. Sagot niya at tatalikuran na lang sana sila ng mga magpipinsang Henderson maliban na lang kay Russell na hindi nila kasama nang biglang magsalita ang ina ni Kendra. Sige iho, sasabay na lang kami sa inyo. Kailangan na rin kasi naming umuwi at magtinda. Salamat. Ani ng ina ni Kendra. Nagkatingin na naman ang magpipinsang Henderson at napangiti. Hindi naman nakakibo sila Arman dahil hindi sila makakontra sa ina ni Kendra. Wala pa si Russell dahil nasa loob pa kasi ito ng malaking mansyon niya at nag-iimpake ng gamit. Hintayin na lang natin siya at nang makaalis na tayo. Ani sa kanila ni David. Napatingin naman si Kendra sa kanilang magpipinsan na busy naman sa pagbubulungan. Dito na ho kayo sumakay sa akin. Magsama pa kayo ng ilan nakakasya. Yung iba naman ay sa kanila sumakay. Huwag lang si Kendra. Wika ni David na ikinalingon ng lahat. Si Kendra naman ay napatitig kay David. Hindi niya maunawaan kung ang ibig bang sabihin noon ay hindi siya isasabay ng mga ito at maiiwan lamang siyang mag-isa dito at uuwing mag-isa. Nako iho, hindi namin pwedeng iwanang mag-isa dito ang anak ko. Kung maiwanan siya ay hindi na rin kami sasabay. Salamat na lang. Ani ng ina ni Kendra. Si Kendra naman ay nakayuko na at nakakaramdam ng pagkapahiya. Nako hindi ho. Kay Russell na lang ho namin siya pasasabayin para naman hindi siya mag-isa sa sasakyan niya. Hindi sanay yun na walang katabing babae. Wika niya sabay tawa. Ha? Ani ng ina ni Kendra na pinutol agad ni David. Huwag ho kayo mag-alala dahil hindi manyakis ang pinsan kong yon. Minsan lang ho kapag sinumpong ng pagiging dikya, nangangate. Ani ni David na ikinayuko ni Kendra. Mahihinang tawa naman ang maririnig sa magpipinsan, habang kay Kendra nakatingin. Lumabas naman ang sasakyan ni Russell sa garahe ng resort niya, at nagulat pa ito sa kanyang nakita na nakasakay ang mga magulang nila Kendra kay David, at sa pinsan naman niya ay ang mga kasama ni Kendra. Bigla niyang hinanap ng paningin si Kendra at nakita niya itong kausap ni David at nakayuko kaya mabilis siyang bumaba ng kanyang sasakyan at nilapitan ng mga ito. Anong nangyayari dito? Tanong ni Russell kay Kendra nakatingin. Bigla naman nag-angat ng mukha si Kendra at nagtama ang paningin nila ni Russell. Flat ang dalawang gulong sa unahan ng dala nilang van. Hindi pa umaandar ang makina nito. Inalok ko silang sumakay na lang sa atin dahil isang lugar lang naman ang uuwian natin, hindi ba? Ani ni David na ikinataas ng kilay ni Russell at tiningnan ng driver ng van na hindi makatingin sa kanya. Napailing ng ulo si Russell habang nakatitig na siya kay David at isang ngisi ang pinakawalan ng pinsan niya. Okay, sige na at mauuna na ako. Kayo na ang bahala sa kanila dahil may importante pa akong pupuntahan. May taong naghihintay sa akin na kailangan kong siputin. Ani ni Russell. Naglakad siya pabalik ng kanyang sasakyan pero hinawakan siya ng pinsan niya sa kanyang balikat upang pigilan. Not so fast, asshole. Isakay mo si Kendra dahil puno na kaming lahat sa aming sasakyan. Ani ni David na ikinahinto ni Russell sa paglalakad pabalik ng kanyang sasakyan. Bigla siyang napalingon sa pinsan niya at tiningnan ng mga sakay ng pinsan niya na hindi naman mga puno. Magsasalita na lamang sana si Russell nang muling magsalita ang pinsan niya. Ayaw namin ng masyadong masikip sa loob, kaya isakay mo na yan. Sige na at nang makauwi na tayo. Ani ni Jefferson. Natawa ng pagkaksi Russell dahil ngayon ay alam na niya ang nangyayari. Okay lang, makikisiksik na lang ako sa tabi nila, Mami. Nakakahiya na nga na nakikisabay kami sa inyo. Mangi-istorbo pa ba kami?
Okay lang ako na sumiksik sa tabi ng mga magulang ko. Ani ni Kendra sa kanila. Napatingin naman sa kanya si Russell at napapailing na lamang ang binata sa mga pinsan niyang puro kalokohan ng nasa utak. Alam niyang sinadya ng mga itong nangyayari. Lahat ay kayang gawin ng isang Henderson. Kaya ang napakaliit na bagay na ito'y napakasimple lang pagplanuhan ng mga pinsan niya. Muli siyang napatingin sa driver at sa bulsa nito na may nakasuksok na makapal na sobre. Kaya natawa siya ng palihim at tinitigan si David ng matalim. Okay, sumakay ka na sa akin. Tara na at nang makaalis na tayo dahil may importante pa akong gagawin. Ayokong malate. Ani ni Russell ng walang emosyon. Hindi naman kumibo si Kendra at nakatayo pa rin ito at hindi kumikilos. Nilingon siya ni Russell at nilapitan. Hinawakan siya sa braso at sinakay sa unahan ng sasakyan nito. At kita sa mata ng binata ang pagkainis. Sabi naman kasing wag na tayong sumabay sa kanila. Matigas lang ang ulo nyo. Ani ni Arman na hindi nakaligtas sa pandinig ni Russell. Kaya nilingon niya ito at nginisihan ng kalahating muka. Pagbutihin mo pinsan, sana makarami ka. Malakas na wika ni David sabay kindat niya dito. Hindi na kami sasabay sa inyo. Kendra, bumaba ka dyan. Malakas na sigaw ni Arman. Hindi na siya pinansin ni Russell. At mabilis na itong sumakay sa kanyang sasakyan. Inilabas ni Russell ang kamay niya sa bintana at sumenya sa mga pinsan nito. Kaya nagsimula ng mag-alisan ng mga pinsan niya. Napatingin si Russell sa katabi niya at pagkatapos ay tumingin siya sa kalsada at nagsalita. Ang sabi ko may importante akong lakad. Ayoko sa lahat ay nagpapa-importansya. Wika niya. Humingi naman ng pasensya sa kanya si Kendra. Mas napahawak si Russell na madiin sa kanyang manibela at humugot siya ng malalim na hininga. Napatingin siyang muli kay Kendra na paiyak na. Kaya pinakalma niya ang kanyang sarili at humarap ito sa dalaga. I'm sorry. Bulong niya at humarap naman si Kendra sa bintana at hindi na lamang siya pinansin ng dalaga. Pinaandar na ni Russell ang kanyang sasakyan. Tumingin siya sa salamin upang tingnan kung nakaalis na ba lahat ng kanyang pinsan. Sila na lang ni Kendra ang natitira, kaya pinaharurot na rin niya ang kanyang sasakyan. Nagugutom ka ba? I can take you to a superb restaurant nearby. Sigurado akong magugustuhan mong pagkain doon dahil kilalang-kilalang lugar na yun pagdating sa masasarap na pagkain. Ani niya. Napatingin naman si Kendra kay Russell pero hindi ito nagsasalita. Tahimik lamang silang naglalakbay at wala ni isa man sa kanilang nagnanais na bumasag ng katahimikan. Hanggang sa huminto si Russell sa isang famous restaurant at ipinaradang sasakyan sa harapan nito. Mabilis namang umibis ng sasakyan si Russell at pinagbuksan ng pintuan si Kendra. Napatingin si Kendra sa suot niya at umiling ito sa binata. Simpleng skirt ang suot ni Kendra at isang maluwag na t-shirt at tsinelas kaya ayaw niyang bumaba at mapahiya sa loob ng isang 5-star restaurant. Tumingin si Russell sa restaurant at isinara muli ang pintuan ng sasakyan. Pumasok siya sa loob ng restaurant at makaraan lamang ang 10 minuto ay isa-isa nang naglalabasan ng lahat ng tao mula sa loob ng restaurant na ikinagulat ni Kendra. Lahat ay nakangiti, marahil ay binayaran ng mga ito ni Russell. Hindi nagtagal ay lumabas na din si Russell at mabilis niyang binuksan ang pintuan ng sasakyan at kinuha ang kamay ni Kendra. Ayaw sanang bumaba ni Kendra pero nagulat siya nang bigla siyang buhatin ni Russell. Kaya napayakap siya sa leeg nito. Ibaba mo na ako. Sige na, maglalakad na lang ako. Ani niya pero hindi siya pinansin ni Russell. At tuloy-tuloy lamang itong pumasok sa loob ng restaurant. Isinara ng waiter ang malaking pintuan. At ibinaba naman ni Russell si Kendra paupo sa isang upuan. Naglapitan naman sa kanilang mga waiters at in-order ni Russell ang lahat ng paboritong pagkain ni Kendra na ikinagulat ng dalaga. Nakakahiya naman sa mga customers kanina. Bulong ni Kendra habang nakayuko ang dalaga. I am the owner of this restaurant. Ani niya kaya napaangat ng mukha si Kendra at napatingin sa mukha ni Russell. Natitig na titig sa kanya. Hanggang ngayon napakaganda mo pa rin, Kendra. Hanggang ngayon ginugulo mo pa rin ang sistema ko. Ani niya sa dalaga na hindi naman ito maunawaan. I'm sorry. Tanging ani ni Kendra at muli siyang nagyuko ng kanyang ulo. Hinawakan naman ni Russell ang kanyang baba at iniangat ang maganda nitong muka. Tinitigan siya ni Russell at unti-unti nitong inilapit ang mukha niya sa dalaga. Hahalikan na lamang sana niya ang dalaga pero mabilis niyang inilayo ang mukha niya at umayos ito ng pagkakaupo. Dumating ang pagkain nila at nagsimula na silang kumain.
Tahimik lamang silang dalawa hanggang sa matapos kumain si Russell. Napatingin si Russell sa plato ni Kendra. Kaunti lamang ang bawas nito kaya hinila ni Russell ang plato at kinuha ang hawak ni Kendra na kubyertos. Kaya ka namamayat. Ang tamilmil mong kumain. Bulong niya at nagsimula siyang subuan ng dalaga. Umiling si Kendra pero hindi binitawan ni Russell ang hawak niyang tinidor na nakatapat sa bibig ni Kendra. Napatingin naman si Russell sa suot na bracelet ni Kendra, kaya natigilan siya saglit, pero pansamantala lang, at tumingin na uli siya sa mukha ng dalaga. Wala nang nagawa si Kendra kung hindi tanggapin ang pagkain, at hinayaan si Russell na subuan siya na parang bata. Kapag hindi mo ito inubos, dadalhin kita sa hotel, at ikaw ang kakainin ko. Seryoso ako, Kendra. Bulong niya sa dalaga na ikinagulat nito. Ibinuka naman agad ng malaki ni Kendra ang bibig nang muli siyang subuan ng binata, kaya natawa ng mahina si Russell. Isang tawang totoo at hindi nagpapanggap. Bahagyang natigilan si Russell at tumingin sa mukha ni Kendra, dahil ngayon niya lang ulit nagawang tumawa ng totoo, yung hindi napipilitan at hindi nagpapanggap na masaya. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Kendra na nagpatibok ng mabilis sa puso ng binata, kaya bigla niyang nabitawan ang hawak niyang tinidor at napatayo ito. Nagpalakad-lakad si Russell na animoy hindi malaman ang kanyang gagawin. Napapatingin siya kay Kendra at pagkatapos ay hahagurin ng kanyang palad ang kanyang muka. Okay ka lang ba? Masakit ba ang tiyan mo? Ani ni Kendra na ikinalaki ng mata ni Russell at natawa ng mahina. Tara na at baka hinihintay ka na nila. Ani niya na tila natataranta at natatawa dahil sa tinura ni Kendra. Hindi naman tumayo si Kendra at kinuha pa nitong tinidor at isinubong pagkahing isusubo sana sa kanya ni Russell. Napatingin sa kanya ang binata at muli niyang initian si Russell na tila inaasar niya. Anong ginagawa mo? Ani ni Russell sa kanya at natigil ito sa paglalakad na animo ay problemado. Uubusin ko ang pagkain. Hindi ba sabi mo kapag di ko ito inubos, dadalhin mo ko sa hotel para akong kainin mo? Pwes, uubusin ko to ngayon para hindi ako ang kainin mo. May panunuksong ani sa kanya ni Kendra at nginitian pa niya si Russell ng ubod ng tamis. Natawa ng mahina ang binata at muli itong bumalik sa kanyang upuan at kinuhang tinidor na hawak ni Kendra at ibinaba sa plato. Such a tease. Ani ni Russell at muling ngumiti sa kanya si Kendra, kaya napapailing na lamang ang binata sa kanya. Kinuha ni Russell ang tinidor at tinusok ang steak, pero kinuha muli ito ni Russell sa kamay niya at inilayo sa kanya. Tumayo si Kendra at kukuhanin ulit sana niya ang tinidor pero binuhat siya ni Russell na bahagyang nakasampa ang katawan ng dalaga sa balikat niya. At pagkatapos ay pinalo niya ang dalaga sa puwitan nito na ikinagulat naman ni Kendra. Hindi siya makapaniwalang nagawa yun ni Russell, pero aaminin niya na sobrang saya ng puso niya. OMG, bitawan mo ako! Nakakahiya sa kanila! Malakas na ani ni Kendra. Bigla naman nag-alisan ang lahat ng waiters at empleyado ng restaurant nang tinignan sila ni Russell. Lahat ay nagtungo sa kusina, kaya sila na lamang ang natitira ngayon sa loob ng restaurant. Wala na sila, kaya wag ka na magrereklamo sa akin. Ani niya sa dalaga at muling pinalo ang puwitan nito. At pagkatapos ay isinandal niya ang dalaga sa dingding at nagtama ang kanilang mga paningin. Napatitig si Russell sa labi ng dalaga na nakaawang ng bahagya. Nararamdaman ng binatang mabilis na pagtibok ng puso niya. Hindi maalis ang tingin niya sa labi ni Kendra. Dahan-dahan niyang inilapit ang labi niya sa labi ng dalaga. Pero bigla siyang kinagat ni Kendra sa kanyang ilong na ikinagulat ng binata. Hinawakan ni Russell ang ilong niya. Kaya mabilis na tumakbo si Kendra nang mabitawan siya ng binata na malakas na tumatawa palabas ng restaurant. At pagkatapos ay maupo sa hood ng sports car ni Russell at hinintay niyang lumabas ang binata sa pintuan. Sinundan naman agad siya ng binata at inabutan nga niyang nakaupo si Kendra sa harapan ng kanyang sasakyan. Masakit? Tanong ni Kendra at natawa pa ito. Natawa na din si Russell at napapailing sa dalaga. Hindi naman, amoy steak ang ilong ko. Wika ng binata at natawa ng mahina. Bigla namang huminga si Kendra sa kanyang palad at pagkatapos ay nag-peace sign sa binata.